na kanyang isinama. Now, syempre, mga kababayan, mga ka-GP Natics natin, eto na nga po, dahil itinuturo ni Kerwin itong si Senator Bato de la Rosa, noon pa naman, unang nagsalita talaga, nung nalaman niya natatakbo itong si Kerwin, kung ano-ano na sinasabi ni Senator Bato. Kaya doon sa isang press con ni Kerwin, sabi niya, ang lahat ng may kagagawa na nag-utos sa akin ng pagsama sa pangalan ni Laila de Lima ay si Bato de la Rosa. At si Bato de la Rosa kanina, nanggigil mga kababayan. Ano ang sinabi niya? Pakinggan niyo po ang interview na to kanina. Sir, magandang hapon. And thank you for joining us. Thank you for coming back, sir. Senator. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hi, good afternoon, Senator. Sir, we'll get the ball rolling, sir. Good afternoon. Sir, ito nga pong kay Kerwin, paano po ito? Kayo po, of course, it's one man's word against the other man's word. Pero po, at least from your end, ano po yung initial reaction ninyo? Yes, sabi ko sa iyo, sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. My God, I hate Trump. Pero ang tanong doon na Bato de la Rosa, how can you defend yourself? Di ba sabi nga ni Ed Linggao, it's a words against man's words, di ba? Oh, paano yan? Ayaw mo naman na humarap sa hearing. At etong media, hindi yan right venue to answer everything. Diba? To answer the allegations against you. Ikaw talaga, Bato de la Rosa, oh. Tapos manununtok ka. Gigil si Bato, gigil ang ulo. Sarap pukpukin ang ulo nito. Pero sir, suntukin ko siya sa mukha kung makita ko siya. Naku, inulit pa. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa God Lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Alam nyo, kung ako lang akong tatanungin nito, syempre media kasi yan. So syempre kailangan nilang maging balanse. Kahit na gustong sumagot niyan, pero alam ko, they were thinking as mine. Diba? The same as mine. Sabihin ko lang, syempre, kung mapipiliin ako between sa dating drug lord na sinasabi, self-confessed drug lord versus yung yung dating chief PNP na naging senador na, 'di ba? Alam naman natin yung mga nangyayari. So, ang pipiliin ko diyan, doon na ako doon sa tao. Totoo lang diretsahan tayo. Be straightforward. Mas maniniwala ako doon sa tao na 'yon. Alam niyo naman si Bato nga sinabi niya harap-harapan, gusto niyo gumante? Pagpapatayin niyo yung mga taong 'yan, sunugin niyo. Tapos ngayon umaangal, hindi raw totoo yun, mga ka-GP Natics. Yan liwaliwanag ng kwento ni Kerwin kanina Diba? Bahala na. Sana tamaan ka ng kidlat sa ulo. Maniwala ka sa God Lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si PNP na senador na ngayon, okay lang rin sa akin. Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either dun sa Quad Committee o sa Senate. Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan. Sinungaling yung gago na yan. Di ba? Okay. Hindi raw niya i-confront. Pag nakita ko yan, suntukin ko yung sinungaling na yan sa mukha. Tingnan niyo mga kababayan. Di ba? Sa totoo lang, paano ka pa naging mambabatas kung hindi ayaw mong ipatupad ang batas? 'Di ba? Dapat mga kababayan, kung yung in terms of legality, ini-implicate yung pangalan mo na nag-uutos sa kanya para idamay itong sila de Lima at yung ibang mga individual, how you can defend yourself, 'di ba? Dapat the only thing na yung magagawa mo, if that is not true, then of course, go to court, 'di ba? So Kerwin Espinosa, ganun lang 'yun. Pero nako po, Bato totoo lang, napaka-defensive mo, pero hindi mo kayang
Kasi defensive siya, nakita natin. 'Di ba? Sobrang galit siya. Pero bakit hindi mo ito daanin sa korte? 'Di ba? Defensive ka. Sabi mo hindi totoo 'yan, sinungaling siya. Di dapat the more na eager ka to sue Kerwin Espinosa. But the thing is, may balak ba kayo ipatawag siya sa Senate? Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Opo. Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon. Pwede na din patawag. Pwede. pwede. Papatawag siya. Ano ba yung priority, ha? Kasi mag-budget na kami. Busy na sa budget. Busy na kami sa budget. Pero pwede rin. Pero alam mo, Ami, nagkakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko ng ganun eh. Self-serving masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan, just to clear myself, ipatawag ko siya sa hearing eh. Sino naman ang mag-chair? Ako. So, nakakahiya. Hindi ako ganun klaseng taon, kagaya yan. Kung sa quad po, dahil Galit siya pero ayaw niyang patunayan. Kung walang hearing, bakit hindi na lang sa korte? Because you mention every time, di ba? Na pag nadadamay ang pangalan niyo, si Lucky Buloy, sa korte na lang. But this time, ba't ayaw mo sa korte? Ang gusto niyo kasi yung talikuran. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, patay na lang. Di ba? invited po kayo ng quad. They have a standing invitation for you to face the quad committee. Pwede ba kayong humarap doon? May interesado ba kayo? Wala akong interest at kita nyo? Kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Kita nyo mga kababayan? Kasi kung ikaw, wala ka talagang kasalanan, di ba, face them. Surface before the Quadcom. Face before the Quadcom. Di ba? Tell them what is truth. Ganun lang yun. Kung gusto mong patunayan, linisin yung sarili mo, then face before the Quadcom. The mere fact na ayaw mong umattend, nako mga kababayan, alam na natin yan. Matik. Bato. Hindi ka malinis. Ulo mo lang ang makintab. Puro may yung demolition yung ginagawa nila. Mga demolition. Gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao. Tingnan mo. Sabi niya, drug lord. Gagamitin mong resource person para siraan yung tao. Back to you, kalbo. Di ba ginamit mo rin naman dati si Kerwin Espinosa? As you said, he is a self-confessed drug lord. Wherein, you also utilize Kerwin Espinosa to implicate the name of Laila de Lima, di ba? Na siya ay protector ng droga. So, hindi po nagkakalayo yung sinasabi mo. Parehas lang. It's actually back to you. Di ba? Yung sinasabi mo na timbiruin mo, isang drug lord, gagamitin mo para siraan ng tao. Di ba ginawa mo rin yun? Tanga. Paano mo maniwala dyan sa Quadcom na yan? Senator, if I may answer, when was the last time that you were able to talk to Kerwin Espinosa, if at all? Do you have any recollection na kayo nakapag-usap ni Kerwin in the last few years? The only time na nagkausap kami, nung pinuntahan ko siya doon sa quarters sa AIDJ. Dahil nung hearing nga, you can just imagine kung gaano ka sinungaling yan. Under oath siya doon sa Senado. Sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Dahil sabi ko, pinagkatiwalaan ko si Espinido tapos ngayon tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Under oath siya, si Kerwin. Sinabi niya na tumatanggap ng pera. Nung kinagabihan, pag-uwi sa Krame, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa AIDJ. Kinumpronta ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, Sir, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon. Dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko, kaya
sinabi ko yun. Pero actually, sir, hindi yan tumatanggap sila Espinido na pera. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadala ko ng pera, ito na, mga kababayan. This is actually, ito ay katibayan. Bato, sa'yo na nanggaling. Nung nakaraan, na kinontent kita, ang sabi mo, dati, kaya galit ka kay Espinido, dahil itong si Espinido, noong unang nagsalita si Joby Espinido, sabi niya, mga kababayan, si Espinido, sinungaling yan. Kaya nga yan nalipat. At ito ay inilabi ko kay Duterte. Sinabi ko na hindi totoo na siya ay tumatanggap ng pera, pero nalaman ko na siya ay tumatanggap pala ng pera. Yan ang sabi niya. Sa previous vlog natin, sinabi niya po yan na si Espinido ay talagang tumatanggap ng pera. Tapos ngayon, sinasabi niya naman na si Espinido daw ay hindi totoong tumatanggap ng pera. O, maliwanag dito. O, siya ang nagsabi niya na. O. Kinagabihan, pag uwi sa Krame, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa AIDG. Kinumpronta ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon. Dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko kaya sinabi ko yon. Pero actually, sir, hindi yan tumatanggap sila Espinido na pera. Hindi tumatanggap pala ng pera eh. Pero sinabi mo doon sa dating interview mo na may kaso itong si Espinido na tumatanggap ng pera. Nako, Bato, naglalaban-laban na yung mga salita mo ngayon. Sa sobrang kadaldalan mo, nagko-conflict na yung mga sinasabi mo. This is my assignment. Okay, hahanapin ko yung video na yon. Sinabi ni Bato na si Espinido ay tumatanggap talaga ng pera. Sabi niya, sinungaling yan. Kaya nga, yung tao na yan pinagkatiwalaan ko pero tumatanggap pala ng pera. Tapos ngayon inaamin mo, hindi pala. Patay tayo dyan, Bato. Sabi ni Rosita Santos, Sir JP, ang daming okay lang po yan, walang problema. Dagdag revenue, dagdag views. Diba? Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadala ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Kaya, maliwanag. So, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom. Malaki rin siya na sinungaling siya. At talaga, sinungaling naman talaga. Dahil the only time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. After that, wala na akong contact sa kanya. Nako, Bato. Sir, so you're saying, sir, that... bukas Bato versus Bato ka na. Your words against your words. Diba? Bukas yan, sigurado ako, sabi mo, si Joby Espinido Tandang-tanda ko yon na sinabi mo sinungaling yan. Kinampihan ko pa nga yan Dahil sinasabi ng mga tao, siya daw ay tumatanggap. Kinampihan ko siya. Kaya lang, ang dami nagsasabi, kaya para maganda, inano ko na lang siya. Dahil talagang kitang-kita, talagang maraming ebidensya na siya ay tumatanggap. Tapos ngayon, hindi naman pala. Puro Bible verses pala yung ibinabato ni Joby Espinido. Patay ka, Bato. Yes, sir. Bakit ako, bakit siya didiktahan na sinong i-implicate niya, na that's none of my business. Si PNP ako. Hindi ako investigador. Sir, you're saying, sir, no, Senator. Yes, sir. Yes. Mr. Senator, so you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the committee that he attended. Yes, very correct. Kung nag-perjure siya noon na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird? Dahil yung kaso niya na-dismiss. At watakbo pa siyang mayor. So ngayon, tingnan mo yung Albuera, pag manalo yan, mag-mayor yan uli doon. Tawawa ang Albuera. Pero di ba... Pero di ba, Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord, nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima?
Hindi lang siya alis drug lord talaga. Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not party to that case. Basag. Kasi sabi niya kanina, tingnan nyo ha, saan ka maniniwala? Doon sa isang drug lord? Addict? Sabi niya, or doon sa dating chief PNP na naging senador pa ngayon. Diba? Ulitin ko, sabi niya ganon. Kanino ka ba maniniwala? Sa isang drug lord na addict pa? Tapos ginagamit ng gobyerno para magturo ng ibang tao? O doon sa isang dating chief PNP na senador na ngayon? O ngayon, binabalik sa kanya ni Ronald Llamas. Diba, nung time na ginamit niyo siya ng gobyerno, sabi niyo, siya ay drug lord na nun. Biglang sabi ni Bato, ay hindi ko alam, wala akong alam dyan. Hindi mo pala alam, bakit sinasabi mo drug lord talaga? Ulitin ko lang yung tanong ni Llamas. Uli doon, kawawa ang Alvera. Pero di ba Pero di ba, Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord, nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima? Hindi lang siya alis drug lord talaga. Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not... Guys, wait lang. Parang ang sarap paglaruan. Tandaan nyo to ha. Tingnan nyo dito. Yung sasabihin niya. Ito, sasabihin niya. Ulitin ko lang. Hapon. And thank you for joining us. Thank you for coming back, sir. Ito para maliwanag. Senator. Yes, yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hi, good afternoon, Senator. Sir, we'll get the ball rolling, sir. Good afternoon. Sir, ito nga pong kay Kerwin, paano po ito? Kayo po, of course, it's one man's word against the other man's word. Pero po, at least from your end, ano po yung initial reaction ninyo? Pakinggan nyo. Yes, sabi ko sa iyo, sinungaling siya. Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Pero sir, suntukin ko siya sa mukha. Kung makita ko siya, sinungaling yan. Okay. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Okay, maliwanag yung tanong niya. Maniwala ka ba sa drug lord? O dun sa dating chief PNP at ngayon ay senador na? Di ba, mga kababayan, maliwanag, binanggit niya yon na ginagamit daw ng gobyerno. Etong si Kerwin. Ito pa. Kung maniwala ka sa drug lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating chief PNP na senador na ngayon, okay lang rin sa akin. Hindi mo sa Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either doon sa Quad Committee o sa Senate? Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan. Sinungaling yung gago na yan. Halak. May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niya siyang suntukin doon? Pwede. Tandaan niyo yung kanina, Pwede. Pero it's not my priority, ha? Kasi mag-budget na kami. Busy na sa budget. Busy na kami sa budget. Pero pwede rin. Pero alam mo, Ami, nakakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko ng ganun eh. Self-serving masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan. Buti alam mo. Just to clear myself, ipatawag ko siya sa hearing eh. Sino naman ang mag-chair? Ako. So, nakakahiya. Hindi ako ganung klaseng taon, kagaya yan. Kung sa Quad po, dahil invited po kayo ng Quad, they have a standing invitation for you to face the Quad Committee. Pwede ba kayong humarap doon? May interesado ba kayo?
Wala akong interest at never ako mag-attend dyan, kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Puro may demolition yung ginagawa nila. Isipin mo, mga drug lord, gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao. Okay, mga kababayan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan mo ha. Tawag ko siya sa hearing Sino naman ang mag-share? Ako. So, nakakaya. Hindi ako ganung klaseng taon. Kakaya yan. Kung sa quad po, dahil invited po kayo ng quad, they have a standing invitation for you to face the quad committee. Pwede ba kayong Basag siya kay Llamas ba kayo? Wala akong interest at never ako mag-attend dyan, kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Okay. Puro may demolition yung ginagawa nila. Isipin mo, mga drug lord, gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao. Paano ko maniwala dyan sa Quadcom na yan? Okay, paano daw siya maniwala sa Quadcom? Words T. De La Rosa against his words. Sir. Yes. Mr. Senator, so you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the committee that you attended? Yes, very correct. Ito. Kung nag-perjure siya noon nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird? Dahil yung mga kaso niya na-dismiss. Okay. At takbo pa siyang mayor. Ito na. So ngayon, tingnan mo yung Albuera. Pag manalo yan, mag-mayor yan uli doon. Kawawa ang Albuera. Pero di ba... Pero di ba, Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord, nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima? Hindi lang siya alleged drug lord talaga. Ayan. Okay, nagyabang pa. Hindi lang siya drug lord, alleged drug lord pa. Hindi niya man lang natunugan itong si Llamas na, di ba? Sabi mo, alleged drug lord na siya noon nung ginamit niyo sa gobyerno. Eto, binabangga niya yung sinasabi mo. Paano mo paniniwalaan? Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not party to that case. Kasi ang nag-hawak ng kaso niya, ang nag-develop ng kaso ni De Lima ay DOJ. Wala pa kailan ang PNP doon. Ang papel ng PNP, mag-serve na lang ng warrant nung may warrant na si De Lima. Biglang binago yung no? Ang liwa-liwanag. Sabi nyo, bakit nyo paniniwalaan yan? Drug lord yan. Tapos gagamitin nyo para testigo, para magturo ng tao. Tapos ngayon, sabi ni Ronald Llamas, bakit di ba drug lord na rin naman siya noon nung ginamit din ng gobyerno para ituro si De Lima? Sabi niya, hindi lang drug lord na drug lord talaga. Bakit nyo ginamit? Sabi niya, hindi ko alam, wala akong kinalaman dyan. Hayop talaga to si Bato. Talagang mahuhuli mo sinungaling di ba? Defensive. Pero ang pag-case build up, wala pa kaya naman PNP doon. DOJ, direct may trabaho noon. Senator, may balak ba kayong habulin si Kerwin? At least for perjury kung ganyang nagte-testify against you. Kasi si Senator De Lima baka daw isama kayo sa reklamo niya na yun na nga na sinet up daw siya, na frame up siya. Kayo may balak din ba kayo mag-file ng mga criminal charges sa ganyan? Tinuturo kayo sayang na panahon ko dyan sa kaso-kaso. Hindi man na kuha niya. Sayang daw. Hindi man ako ganun kasing tao. Mahilig ko file na kaso. Hindi yan, none of my business. Kaso-kaso. Sen, kasi ganito po, of course, it's one person's word against the other. He's a confessed drug lord and you're a former PNP chief and incumbent senator. But at the same time, sir, siyempre, in the end, people will be asking, so who has evidence against whom? For example po, yung sinabi po ninyong kwento po ninyo na umamin si Espinosa na siya nagsinungaling lamang para idawit si Espinido. Would you have any witnesses who can attest to that? O kaya, did you tell anybody about it after it happened? After umamin ni Espinosa na nagsinungaling lamang siya? Nag-usap kami doon. Nandun si General Pero. Hindi ko ma-recall kung sino kasama ko doon nag-usap kami. Nung tinanong ko siya. Hindi ko na wala. Basta ang alam ko nandun si General Pero.
yung AIDG director. So may testigo po kayo, in other words. Ha? May testigo po kayo. May nakasaksi, may nakarinig ng pag-amin ni Kerwin. Meron nakarinig doon. Meron nakarinig. Hindi naman kami nag-usap na kaming dalawa lang. Doon man siya kinausap ko sa doon sa kulungan niya. Okay. Sige, sir. Pero, Senator, kumusta naman yung kampanya nyo? Kasi Ito na. yung partido nyo eh. Okay naman. Kumusta yung pag-ikot sa Pilipinas? How is your campaign going? Sige lang, Ami. Kuha lang ito. Kuha lang. Guerrilla campaign ito. Guerrilla campaign. Sige lang. We will survive. Kaya yan. Ano po? We will survive daw. Tingnan natin kung mapag-survive ka. Pag hindi ka nakapag-survive dito sa kampanya na ito, Bato de la Rosa, sisiguraduhin namin sa'yo na mapapatawag ka na sa Kongreso sa susunod na mga hearing pag hindi ka nanalo sa 2025. Hindi ka na makakapagtago dito sa tinatawag po natin na interparliamentary. Okay? So, ayan yung maliwanag mga kababayan. Hindi ko alam kung tapos na yung Quadcom as of the moment. But then again, ito ang nalaman natin dito. Itong si Bato de la Rosa, matapang lang sa bunganga. Pero mukhang urong na ang bayag niya, no? Tapos kinakalaban niya yung sarili niyang salita. Sabi niya ganon, bakit kayo naniniwala? Kanino kayo maniniwala? Sa isang drug lord o isang chief PNP na ngayon ay senador na? 'Di ba? Nagtanong pa, lakas ng loob. Kung ako yun, sasabihin ko talaga. Siyempre, dun sa self-confessed drug lord kasi under duress. Pero yung ikaw, nasabi mo, ba't kayo maniniwala sa drug lord? Para ituro ang isang tao. Bakit nyo rin ginamit yung drug lord para ituro si De Lima? So, kumbaga, mga kababayan, kung ayaw mong gamitin nila ngayon yan na sinasabi mong drug lord, ba't ginamit nyo rin dati nung panahon ninyo? Diba? Maliwanag. So, kinakalaban mo lamang yung sarili mo. Di dapat hindi nyo rin ginamit dati kung ayaw nyo palang maniwala sa isang drug lord na sinasabi mo. Okay? So, ayun nga mga kababayan. Maraming salamat po sa 1 oras at 50 minutes na pagsasama muli natin hanggang bukas. At talagang hinabol ko lamang po ang pagkakataon na to na pwede na pala ako mag-live ng kahit anong oras. Meron ng mga nanonood, akala ko dati natatakot ako mag-live ng kahit anong oras eh. Parang mas gusto ko nang mag-live ng ganito. Gising ba kayo na madaling araw? Moises Lakanilaw, ulo ng lang matigas. Josie, Tato, humarap kayo sa Quadcom at ipagtanggol ang mga bintang sa inyo. Wala kang bayag. Kala ko matapang at manununtok ka. Wala yan? Kanin. Sherry Pay Mamaril, shoutout Ma'am Lucy Valencia, Delna, Aida Miguel, sa lahat ng mga nandito ngayon, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Thank you at matulog kayo na mahimbing. Ma'am Milestan, kaloyal.